Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Mapalad po tayong makasama ngayon ng isang free diving expert. Welcome po sa Health Check Plus, Coach Cams Aquino. Mula pa siya sa isang kilalang dive spot sa ating bansa, ang Mabini sa Batangas. Pag sinabi mong free diving, walang scuba gear at air tank. Kaya excited po ako sa ating topic ngayon dito sa Wellness Tips. Bumati po muna kayo, Coach Cam, sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po, Attorney Mimi, and sa lahat po ng viewers and nakikinig sa Health Check Plus. Hello po. Ito po talaga parang nauuso pero alam ko po na yung mga ating nakikinig at nanonood, ang unang-unang tanong po talaga nila, ano po ba ang free diving? Yun, libre ba po walang bayad? Pagkakaiba nito sa scuba diving, tsaka sa snorkeling po. Kaya, yes. At yun po, at saan po ba ito nag-uumpisa? Yun po. Ayun po. So, Attorney Mimi, yung free diving po ay isang underwater activity. Ayan po. Activity po siya kung saan we hold our breath po underwater without any breathing apparatus. Ayun po. So, we only have po one full breath po to explore underwater. So, yung scuba diving naman po, on the other hand, so scuba po stands for self-contained underwater breathing apparatus. So, nag-explore po underwater with the use of tank po para maka-inhale and exhale underwater. So, yun po si scuba diving. Si snorkeling naman po, yan. So, it's a practice of swimming naman po above the surface ng water kung saan may diving mask and may breathing tube po na kung tawagin ay snorkel. So, yun po yung pagkakaiba nilang tatlo. So, alam niyo, Coach Cams, yung katulad po ng sabi ninyo, ang dami pong mga uri ng parang water activities at din po. So po ngayon yung free diving, Coach. So kayo po naman, I'm sure po hindi dahil sa uso ngayon kaya kayo nandyan. So tanong po siguro namin, we wanna know kung kayo po, kailan po kayo nag-umpisa sa free diving at paano po kayo napunta sa mga activities na katulad dito or related sa free diving? I'm an outdoor person po. So, usually, nag-hike po ako. Ayan. So, running and hiking. So, yun po. Isa sa mga kaibigan ko po sa outdoor, na-invite po ako to free dive po last 2020. So, at first po, hesitant pa ako kasi parang hindi ako interested. Parang mas interesado ako sa scuba diving kasi sabi ko, mas matagal ako makakahinga with scuba diving. So, yun po, I was invited lang by a friend po. Tapos, nagustuhan niyo na po ang free diving, yes. Coach Cam. Parang calling po ba? So, ano po ba to? Ginagawa niyo na po everyday? Actually, yes po, nag-switch na ako ng career from corporate world to free diving instructor. Parang a big shift, pero yun po. Actually, Coach Cams, ito po, yung Health Check Plus po, alam po ng nakikinig at nanonood natin. At yun po, welcome po kayo. At first time yung nag-guest, sana po makabalik kayo dito sa ating panayam. Tayo po isang health or kalusugan po ang ating mga topics dito. So, ano po ba yung bilang po kayo ng taga-taguyod ng free diving, so you advocate for it, you promote it. Ano po ba ang health benefits ng free diving activity? Isa sa mga benefits po ni free diving is, unang-una po, it improves po our mental health. Through free diving po, we increase our ability po to consciously relax our mind, our body, to manage stress po, to focus and concentrate, and also po to be more self-aware po and mindful of our mind and body. So, paano po namin yun nagagawa? Napapractice na improve. So, we dive only gamit yung one full breath. Pag one full breath, so limited lang po yung air na dala namin to free dive, to dive po underwater. So, para ma-conserve po namin yung limited air na yun po, so we need to be relaxed during and after we dive po. So, yun po, may mga relaxation techniques po na tinuturo sa free diving na pwede rin po natin magamit on our daily lives. So, yun po.
talaga pong kailangan po siguro ng relaxation tips. Opo, kung mabibigay po sa free diving, yun po parang napaka-helpful po nito sa ating health. Yun po, yung free diving katulad ng sabi niyo, Coach, yun po. So sabi po niyo, tama po ba? One full breath and then before you go underwater, kayo po, gano'n na po kayo kalalim na napupunta niyo underwater? So, sa freediving po, mayroong dalawang discipline, sa open water po and sa pool. So, sa pool po, we do breath holds po na static lang, we are not moving po. So, dun po nagagawa ko pong mag-breath hold ng 4 minutes and 6 seconds po. So, when diving naman po sa open water, underwater, I can hold my breath po ng 2 to 3 minutes. So, at depth naman po, yung pinaka-personal best po sa ngayon is 40 meters po yung depth. Parang malalim na po yun, Coach, without any gear. So, you're just, parang conserving po yung inyong hinga. Yes. 40 meters. And then, of course, 40 meters yun pababa. But you still have to, syempre, kailangan may hinga ka rin paakyat. Yes po. Meters back. So, parang, kung ano po yun, 2 to 3 minutes po, Coach, yun po, sabi niyo sa open water. Pero, yes, Coach, talaga yung 40 meters na sinasabi ninyo, na parang 80 meters yung inano niyo yung pag gumagalaw-galaw kayo. Yes po, going up and going down po. Opo. And, Coach, yun nga po, we were talking about yun, syempre bababa ka and you need to surface. Ano naman po yung, Coach, yung naging training po ninyo? So, 2020, na-invite po kayo dito sa free diving. Naka naman po, merong mga interested sa ating mga nakikinig at nanonood, tapos parang nag-wonder sila, ano po ba yung training para po dito sa free diving, tumagal sa ilalim, at saka yun po, makaakyat ulit, mag-surface ulit na safe. Ang safe po. Ayun po, so, aside po sa regular depth adaptation training po. Ayan, I also do po yoga and mga breathing gymnastics. Ito po nakakatulong po sa akin para maging mas flexible po ako, mas open, and relax po yung body ko. So, so it will be easier for me po to get through the water po, to avoid cramps and to equalize po. Opo, parang narinig ko po yung pag-equalize, Coach. Yep. Siguro mamaya puntahan po natin yun. Very important term po ata yun sa mga free divers. Yes po. Coach, yun po sabi po ninyo, well, aside from you, meron po kayong deep breathing exercises po ba yun or training? Yun po talagang, opo. So sa ating mga nakikinig at nanonood, kapag po kayo ito po ay nagko-contemplate or gustong itry yung free diving. Sabi po ni Coach Cams na yun po, kailangan, syempre, marunong kayong mag-relax. At tinuturo po ninyo ito, Coach Cams, yung kung paano mag-relax for free diving. Yes po, may mga techniques po kami and mga daily trainings po para ma-achieve yung relaxation techniques. Yun po. And feeling ko po, at katulad ng sabi ninyo, yun po, itong tips for relaxation, aside from magagamit siya sa free diving, nagagamit siya sa everyday life. Yes po, actually, yes po. Coach, of course, yun po, baka po meron po kayong mga na-encounter na challenges. Medyo rin po kami, interested din po kami para malaman po kung ano yung mga challenges po na naranasan nyo bilang isang free diver. Ayun po. So, yung kanina po sa equalization, yung equalize. So, ano po ba yung, share ko lang po kasi yung po yung pinaka-main challenge sa aming mga freedivers on how to equalize po. So, ano nga po ba yung equalization? So, kapag bumababa po kasi si freediver underwater, so yung surrounding pressure po above our body is nag-i-increase po yung pressure above our body. So, pag tumataas po yung pressure above our body, yung mga air spaces po sa katawan namin, especially yung middle ear, yung mga sinuses po namin, and mga nasal cavities, is nagko-compress po. So, best example po nito is kapag may dala po tayong empty bottled water underwater. So, habang bumababa po, nagko-compress siya. Opo, lumiliit. So, yun yung nagiging challenge po para sa aming freediver kasi since limited lang po yung air na
baon namin, yung dala namin underwater. So, we need po to manage that air so we can do equalization and ma-reach po namin yung target depth namin. And we can still calculate po yung pag-ascent namin. Very technical po, Coach Cam. Yes. Paggamit po ninyo yung term na equalization. Ano po ba ito? Ano pong may proseso po ba to sa katawan? Or ito po ba isang galaw? Or is it something that you feel or an exercise you do po? So, same concept din po pag nakasakay po tayo sa eroplano. So, di ba po, we swallow or humihikab po tayo or gumumuya. So, para mag-open po yung ears natin or yung eustachian tube po natin. So, paano po namin ito nagagawa? May tinatawag po kami prehensile maneuver. So, pinipinch po yung nose natin. Can try po, attorney. Can pinch your nose and blow po through your nose with your mouth closed. Then you can hear po yung popping or twitching sa ears. So, yun na po, nag-equalize na po kayo. Coach Cams, meron pa tayong libreng pag-coaching ni Coach Cams. Coach, yun po, nabanggit niyo po. So, para sa ating mga nakikinig at nanonood, very technical po yung nabanggit po ni Coach Cams sa atin na term, yung pag-i-equalize or equalization po ba tawag ko? Yes po, equalization. Ito daw yung experience, sabi ni Coach Cam, na bumubukas yung ating mga ears kapag ginagawa natin, kung nasa aeroplano po, di ba? Yes po. Nag-iyon, ganun. Pero syempre, Coach, nagiging challenge siya kasi underwater, you can't open your mouth or you can't let any water go in your nose or the other, air, sabi niyo nga, spaces. So, yes, may ka po talagang mag-pop yung ear without, yun po, opening. Yes po. So, yung ima-manage natin yung baon po natin one full breath. So, yun yung gagamitin natin para sa equalization po natin. So, we need to conserve it and to manage it properly po para ma-reach natin yung certain goal depth po natin. Parang mahirap po, pero I'm sure with proper training kasi yes, yun po, guidance po ng mga katulad niyo po, Coach Cams, yun po. Coach, yun po, nabanggit niyo kanina you do yoga, tapos kayo po, meron po kayong breathing gymnastics. Coach, meron po ba kayong recommended diet, ganyan po, or sinusunod na exercise? Well, of course, yoga itself is a health activity, pero yung diet po, meron po ba kayong preferred diet? Ayun po, so diet po, so balanced diet lang naman po. So lean protein po, vegetables, fiber. So nakitake din po kami ng vitamins para ma-strengthen yung immune system namin. And syempre po, part of the training din po yung rest. Very important po is the rest. Pagka kunwari po mayroong interest sa ating mga nakikinig at nanonood ng mag-free diving, so kailangan po ang preparation po nila beforehand, kailangan po sila naka-rest. Yes po, before free diving po. Naka-rest po properly. This Coach, yun po, yung yung earliest possible age, or ano po ba yung meron po ba yung parang may underage po ba for free diving or overage for free diving? Meron po bang ganon? So anyone naman po with good health po and fitness can do free diving. Siguro recommended po is 18 years old and above po can get a course na po, can enroll into a course po para maging certified free diver po. And Coach, alam ko po, maraming gustong malaman nito sa ating nakikinig at nanonood. Kakailanganin po bang magaling kang mag-swimming para free diving? Kapag swimmer ko po, it's a big advantage po when you are a swimmer po. So, if you're a non-swimmer naman po, you can open it to us po para we can assess you po properly kapag nag-open water na po. Pero meron din po ba kayong mga nakikita na mga beginner po o yun pong merong nakakagawa po ng free diving, at least a beginner ganyan, pero hindi po marunong lumangoy? Yes po, madami po kami na-convert ng mga non-swimmers to free divers and eventually naging swimmers na din po sila. Eventually po, opo. Kasi Coach, diba po parang even if archipelago tayo, parang apparently marami po tayo mga kababayan na hindi talaga marunong Yes po. Yes po.
Yung po nakakapagtaka. Pero coach, at least kung gusto po nila na activity, pwede po silang mag-start as non-swimmer sa free diving. Yes po, pwede. Coach. Opo, yun, very nice. Yun po. And coach, kakailanganin po bang magkaroon, bago po nyo kami payagan, kunwari po na mag-join sa isang free diving activity, kakailanganin po ba namin na kumuha ng mga permit, gano'n, o meron po ba yung, mga lisensya, ganyan po? You can enroll po. Meron po kaming mga courses, meron pong non-certification courses, and meron pong certification courses. So, if you're just wondering po kung ano yung free diving, you can try muna po yung non-certification courses. Available po yan, coach, sa inyo pong dyan, sa resort po ninyo, dyan po sa Batangas. Yes po, available po yun lahat sa amin dito po. Sa Harong Magwayan po. And Batangas talaga po as a diving spot pa rin po dati pa po. Alam po natin, Batangas po would be a good site for diving. Marami na rin po ngayon sa Pilipinas, syempre, ang magandang mga diving spots. Pero aside from Batangas, coach, meron pa po kayong marirecommend na ibang mga safe venues at saka mga sites po dito sa Pilipinas para papuntahan ng mga ating free divers at saka yung mga interested po na mag-free dive? Since we are an archipelago po, so surrounded po talaga tayo ng bodies of water, and we are also part po ng Coral Triangle. So, Coral Triangle po is very known po in the world for astonishing amount po of marine life. So, we are very blessed po with that. So, ako po personally, I've been to Apo Reef Natural Park po in Mindoro. So, yan. So, sa Panglao, Bohol po, sa Cebu, and of course po here in Anilao, Mabini, Batangas. So, aside po, meron din po sa Coron, sa Siquijor, and sa Palawan, and naparami pa po dito sa Pilipinas. Parang napakaganda po ng mga inyo nabanggit na mga lugar, and opportunity na rin po siguro. Free diving, tapos makapasyal, coach camps, and I'm sure marami pong mga sa atin interested sa nakikinig at nanonood sa free diving, coach. Napakabilis po na oras natin. Baka po pwede kayong humikayat sa ating mga nakikinig at nanonood sa free diving, at baka po mabanggit po ninyo kung paano po kayo makontak at kung nasa lugar po kayo para po kung interested sila ay maaari po silang kayong magtanong sa inyo po. And kami lang po ako sa Harong Magwayan. So we are a free diving group po here in Anilao, Mabini, Batangas. So we offer free diving, non-certification courses and certification courses po. So, Harong Magwayan po, you can find us po sa Facebook, sa IG, and sa TikTok po. Maraming salamat, Coach Cams. Be safe po and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi Campos Banayat, kasama si Teacher Ellie dito sa pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan, at huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Patuloy po nating sundin ang mga health protocols, lalong-lalo na ang hand washing para sa kaligtasan natin ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay produksyon ng Vital PH Size Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company. Mapapanood po ninyo ang iba pang videos on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.